Nagsisimula ang pelikula sa isang sonogram ng kambal na sanggol. Sa una, tila normal ang lahat, ngunit bigla na lamang naging mas agresibo ang isa sa mga sanggol at ito ay naging isang bango. Lumipat tayo sa kasalukuyan at ipinakilala si Maria. Nakikita natin siyang naghahanda para sa high school sa harap ng salamin. Si Maria ay 17 taong gulang at may medyo normal na buhay, bagaman mayroon siyang paaralan at mga magulang, malayo ito sa perpekto. Ang kanyang buhay ay napakalamig at nakabubukod. Bumaba si Maria para sa almusal at ang kanyang pamilya ay kumakain ng tahimik, walang nagsasalita at sobrang tensyonado ang kapaligiran. Umalis si Maria ng kanilang bahay upang pumasok sa paaralan. Sa sandaling makalabas siya, nagsindi si Maria ng sigarilyo at sinalubong siya ng isang babaeng estudyante. Bastos ang estudyanteng ito kay Maria, ngunit nasanay na siya rito. Sa paaralan, siya ay itinakwil at walang nagmamalasakit sa kanya. Nang sumakay si Maria sa bus papuntang paaralan, agad siyang binubuli ng mga estudyante. Ayaw nilang gumugol ng oras sa kanya at malupit sila sa walang maliwanag na dahilan. Siya ay may isang kaibigan, bagaman halos hindi naman sila magkaibigan. Madalas gumugol ng oras si Maria kasama ang isang babaeng nagngangalang Lily. Si Lily ay napakalamig sa kanya at kadalasan ay ginagamit lamang siya. Madalas mag-isa si Maria sa paaralan, nagsusuot lamang siya ng kanyang headphone at nakikinig ng musika. Naiinggit din siya kay Lily. Si Lily ay sikat sa paaralan at may boyfriend din ito. Ang lalaking ito ay si Sean at may sikretong pagtingin si Maria sa kanya. Nahihirapan si Mariang makita si Lily na dumidikit kay Sean at sobra siyang naiinggit. Pag-uwi ni Maria, kailangan niyang tiisin ang isa na namang hapunan kasama ang kanyang mga magulang. Siya ay madalas na tahimik at nakareserba sa bahay dahil hindi siya komportable sa kanila. Ang kanyang ama na si Dan ay medyo malayo at maraming oras ang ginugugol sa kanyang trabaho. Siya ay isang plastic surgeon at napaka-partikular sa lahat ng bagay. Inaasahan niyang perpekto ang lahat na nagdudulot ng malaking pressure kay Maria. Sa kabilang banda, ang kanyang ina na si Emmy ay may mental na kawalang tatag. Lagi siyang may bangungot at may depresyon din. Isang mahalagang detalye ay si Dan ay patuloy na nambababae at kahit alam ito ng lahat, gusto ni Emmy na magpanggap na hindi ito nangyayari. Sa kabuuan, ito ay isang hindi matatag na tahanan. Ngayon sa hapunan, kailangan ni Mariang pakinggan ang kanyang ina na nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaibigan at mga plano. Sinusubukan ni Emmy na tulungan ang kanyang anak at nais siyang iset up sa isang lalaki. Sa tingin niya, maaaring gumamit si Maria ng ilang kaibigan, darating din ang prom kaya kailangan niya ng date. Labis na tutol si Maria sa ideyang ito at sinabihan niya ang kanyang ina na tumigil. Ang kanyang ama na si Dan ay nagsimula ring makialam at nakaramdam si Maria ng pagka-corner at pag-isa. Hindi na napigilan ni Maria ang kanyang galit, sumabog siya sa kanyang ina at umalis sa hapagkainan. Nag-aalala rin si Dan tungkol sa kanyang anak, ngunit hindi dahil nagmamalasakit siya, kundi dahil siya ay isang kahihiyan. Pinag-uusapan niya ang kanyang kawalan ng kaibigan at social life at kung paano siya walang patutunguhan sa buhay. Narinig ni Maria ang lahat ng ito at lalo siyang nalungkot. Umakyat siya sa kanyang kwarto at tumingin sa salamin. Hindi nagtagal, may napansin siya sa loob ng frame. Ang kanyang nakita ay nakapagtataka sa kanya, nakakita siya ng lumang sonogram. Ipinapakita ng sonogram na ito ang isang pares ng kambal. Hindi alam ni Maria kung ano ang gagawin dito, kaya hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo at nag-isa sandali. Pagkatapos maligo, nagkaroon si Maria ng hindi magandang sorpresa nang kusang kumilos ang kanyang sariling refleksyon. Labis siyang natakot at nadapa sa sahig. Nagtago si Maria sa likod ng banyo bago muling sinuri ang salamin. Ang kanyang refleksyon ay talagang kusang kumikilos. Takot na takot si Maria at sinubukang tingnan kung nasa isipan lamang niya ito. Pinunasan niya ang salamin at nakita niyang nakangiti sa kanya ang kanyang refleksyon. Labis na natakot si Maria at umalis sa banyo. Kinabukasan ng umaga, hindi pa rin siya nakakabawi at nais humingi ng tulong at payo mula sa kanyang mga magulang. Bumaba siya at sinubukang makipag-usap sa kanyang ama habang naghahanda ng almusal ang kanyang ina. Hindi man lang nakapagsalita si Maria nang putulin siya ng kanyang amang si Dan. Hindi man lang siya nakinig, nakatuon lamang siya sa kanyang itsura. Sa tingin niya ay mukhang horrible siya at hindi makakapasok sa paaralan ng ganito at sa palagay niya ay hindi siya nakatulog kaya mas mabuti kung umakyat siya at mag-ayos. Nalungkot si Maria dahil hindi man lang interesado ang kanyang ama sa kanyang mga problema. Umakyat siya sa banyo upang magsuklay at mag-ayos. Nakita natin na ang kanyang refleksyon ay bahagyang hindi sabay, talagang kusang kumikilos ito. Walang napansing mali si Maria at pumasok lamang sa paaralan gaya ng dati. Si Mark, ang pangunahing lalaking mahilig mangbuli kay Maria, ay naghihintay sa kanya malapit sa school bus. Siya ay may napaka-creepy na ngiti sa kanyang mukha at natakot si Maria sa kanya. Biglang dumating si Lily sakay ng isang bagong sasakyan at sinundo si Maria. Gusto ni Lily na magyabang sa kanyang mga gamit kay Maria at sinundo nila ang kanyang boyfriend na si Sean. Kinailangan ni Mariang umupo sa likuran at panoorin ang kanilang relasyon. Pagdating sa paaralan, nakikipag-hangout pa rin si Maria kina Sean at Lily, ngunit hindi nagtagal ay nakasalubong nila si Mark na bully. Pinabagsak niya si Maria sa lupa at pinagtawanan ito sa harap ng lahat. Sumingit si Sean upang tumulong at nagkaroon ng mainit na pagtatalo kay Mark. Napansin ni Maria kung paano siya pinrotektahan ni Sean at
nagustuhan niya ito. Pagkatapos ng klase, umuwi si Maria at muli siyang nalungkot. Nagsimula siyang makarinig ng isang boses at natakot, ngunit pinuntahan niya ito upang siya satin. Hindi nagtagal, dumating siya sa banyo at sa harap ng salamin ay ang kanyang refleksyon at sa pagkakataong ito ay kinakausap siya nito at labis na natakot si Maria. Tinawag ng refleksyong ito ang sarili nitong Aram at syempre, magkamukha sila ni Maria sa anyo, ngunit may ganap na kakaibang personalidad. Kinausap siya ni Maria at ipinaliwanag ng refleksyon na lagi siyang kasama ni Maria. Nasa bawat refleksyon siya saan man siya pumunta. Maraming tanong si Maria tungkol sa pinagmulan ni Aram, ngunit hindi niya nakuha ang kanyang mga sagot. Sa halip, tinanong lamang niya si Maria kung ano ang gusto nito dahil sigurado si Aram na makakatulong siya upang maging masaya si Maria. Si Aram ay may tiwala sa sarili, siya ay mapangakit at sadistiko, lahat ng mga bagay na hindi si Maria. Nangako si Aram na tutulungan niya si Maria at maghihiganti kung may masamang mangyari. Sinabi ni Maria kay Aram na maganda siya, ngunit sinabi ni Aram na hindi, tayo ay maganda, at nagpakita ito ng mga senyales na gusto niyang kausapin si Maria. Kinabukasan, ibang-iba si Maria sa almusal. Napansin agad ng kanyang mga magulang na siya ay mas positibo at maayos. Napansin ng kanyang ama na maganda ang kanyang itsura at sinabi niyang ipinagmamalaki niya ito. Pagkatapos, inanunsyo ni Maria sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa winter prom dance. Lubos na natuwa ang parehong mga magulang sa balitang ito at nagpasya si Maria na magsikap at makipag-socialize sa paaralan. Nakipag-usap siya kina Lily at Sean. Nais ni Mariang turuan siya ni Lily kung paano mag-ice skate at nagulat ang kanyang mga kaibigan sa kung gaano siya nagbago. Naiinggit pa rin si Maria sa kanilang relasyon at napansin ito ni Aram. Siya ay gumugol ng isang araw kasama ang kanyang ama. Una, pumunta siya sa kanyang klinika at nakita niyang nagtatrabaho ito. Napansin din ni Maria na nasa opisina ang isa sa kanyang mga kabit. Pagkatapos noon, sina Maria at ang kanyang amang si Dan ay nanood ng scene. Ang kanilang relasyon ay napaka-strained ngunit nais ni Mariang subukan. Pagkatapos ng scene, nakasalubong nila si Mark at ang kanyang mga kaibigan at sinubukan ni Mark na magpanggap na magkaibigan sila ni Maria. Nahiya ang kanyang ama kay Maria at ito ay isang awkward na sitwasyon. Habang nagmamaneho pa uwi, sinabi ni Dan kay Maria na nais niyang bigyan siya ng regalo sa kaarawan sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, muli siyang nakipag-usap kay Aram. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng mas masahol pang balita. Ang ideya ng kanyang ama para sa regalo sa kaarawan ay ang bigyan si Maria ng plastic surgery upang siya ay magmukhang maganda. Ngayon, labis na nadurog ang puso ni Maria at tumakbo palabas. Pagkatapos noon, mas nakipag-usap pa siya kay Aram. Labis na nagalit si Aram sa lahat at nais na protektahan si Maria sa lahat ng gastos. Ang pakikipag-usap kay Aram ay nagpagaan ng loob ni Maria at nagbigay sa kanya ng katiyakan. Ngunit siya rin ay naging mas hindi matatag. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang ina na may mali sa kanyang anak. Siya ay kumikilos ng mas kakaiba kaysa karaniwan. Ayaw nang makialam ni Dan kay Maria at sinabihan lamang si Emmy na hayaan na lamang ito. Sa paaralan, magkasamang nag-ice skating sina Lily at Maria. Hindi magaling si Maria at hindi nagtagal ay nadapa siya at hindi na makabangon. Si Lily ay isang masamang tao kaya pinagtawanan niya si Maria at iniwan lamang ito. Si Maria ay naiwang mag-isa sa yelo. Lalong nagalit si Aram sa lahat ng nasa paligid niya. Sinabi niya kay Maria na siya ay espesyal at karapat-dapat sa pagmamahal. Ngunit ang pinakamasamang bagay ay nangyari nang dumating ang prom dance. Inatake at sinaktan si Maria ng kanyang bully na si Mark. Siya ay lubos na nabasag at takot, nakaramdam ng lubos na pag-iisa at muli siyang pumunta sa banyo upang makipag-usap kay Aram. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang salamin at nagpalit ng lugar kasama si Aram. Si Maria na ngayon ang nasa salamin habang si Aram ang may kontrol sa kanyang katawan. Samantala, si Emmy ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na bangungot tungkol sa panganak. Dahil si Aram na ang may kontrol, nag-iba ang mga pangyayari sa paaralan. Si Aram ay may tiwala sa sarili at mapangakit. Nang subukan siyang ibuli ni Mark, lumaban si Aram at tinakot ito. Pagkatapos, sinubukan ni Aram na tulungan ang kanyang ina kaya ipinakilala niya ito sa isa sa mga kabit ni Dan. Ito ay bahagi ng plano ni Aram upang magalit ang kanyang ina sa kanyang. Hindi nagustuhan ni Maria ang ginawa niya sa kanyang mga magulang at nais niyang itigil ito. Ipinag-utos ni Aram na lahat sila ay dapat parusahan para sa kanilang ginawa kay Maria. Nagpasya si Aram na maghiganti kay Mark kaya binali niya ang kanyang binti matapos mag-set up ng bitag para sa kanya. Hindi nagtagal, tinuruan ni Aram ang kanyang sarili ng ice skating at pagkatapos ay nagsanay kasama si Lily. Sa pagkakataong ito, pinahiya ni Aram si Lily at pinalaglag ito. Sa pagkakabagsak, tumama ng malakas ang ulo ni Lily at siya ay namatay ng gabing yon. Labis na nagalit at nagpanik si Maria. Gusto niyang makipagpalit pabalik kay Aram dahil ang kanyang ginagawa ay lampas na sa kakilakilabot. Ngunit tumanggi si Aram at ipinagpatuloy ang kanyang plano. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magparty sina Aram at Sean. Siya ay isa ng ganap na kakaibang tao, umiinom at naninigarilyo siya. Nagkasama sila sa isang motel at hindi nagtagal ay nakatanggap si Sean ng tawag. Tinatawagan siya ng pulis at nais nilang pumunta siya at si Maria sa istasyon. Tumanggi siyang pumunta at sinubukan siyang pilitin ni Sean. Sa init ng sandali, sinuntok niya si Sean sa ulo gamit ang
isang bote nang hindi sinasadya at namatay din si Shaun. Hindi sinasadya ni Aram ang nangyari at ngayon ay pareho silang nawasak ni Maria. Si Emmy ay nagkaroon ng higit pang mga panaginip tungkol sa panganganak. Pagkatapos, nabunyag na si Maria ay talagang may kambal at nang ipanganak ang kambal na ito, pinatay ito ni Dan dahil ito ay deformed. Nasiraan ng loob si Emmy at hindi iyon nakalimutan. Pumunta si Aram upang kausapin si Dan. Nasa kanyang opisina pa rin siya at humingi siya ng mga sagot. Tinanong niya si Dan kung magmamalasakit ba siya sa kanya kung siya ay mukhang deformed o pangit. Hindi niya masagot ang tanong na yon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niyang hindi niya kayang magkaroon ng deformed na anak. Pagkatapos, pinatay din niya si Dan. Siya ay galit na galit sa kanya at ngayon ay sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang paghihiganti. Matapos ang pagpatay, hindi na makita ni Aram si Maria at umuwi siya sa kanyang ina. Tila ngayon, sina Maria at Aram ay nagbabahagi ng isang katawan at ang kanilang kinabukasan ay hindi tiyak.